multiple kapuso actors, di ba? And ilan sa mga teleserye the likes of Maging Sino Ka Man, Abot Kamay na Pangarap, and the most recent one where she played the role of Anaka in the primetime fantaserye Sangre. Pumasok siya siyempre sa bahay ni Kuya as one of the controversial na ka-Beyblade ng Pampanga, where, I think we can all agree on this, she won the hearts of the nation. More importantly, she won the competition with her final duo, Brent Manalo, who I think could not be here tonight. But as they say, the rest was history. So Mika is on her way to superstardom, and I think, no, it's on the card, but even if it's not here, I believe that phrase. I think that she really is on her way to superstardom with a highly anticipated debut album coming out very soon under Star Music and upcoming TV and film projects. And today, a very unique and rare milestone that not artists normally do, but it is an achievement that she's unlocked, and we are all here this evening for that. So guys, I won't keep you waiting. Please, before we call her in, let's direct our line of sight for a little quick AVP here in the front. Thank you. To big winner, Mika Salamanca continues to soar high. A social media and TV personality, actress, music artist, product endorser, and an inspiration to many. Today, a new achievement is unlocked. Our big winner with a big heart finally publishes her own children's book, Lipad. Ladies and gentlemen, please welcome Gen Z role model and newest book author, Mika Salamanca. Again, let's welcome on the stage Mika Salamanca, the author of the newest children's book titled Lipad. Mika, please come on down here to claim this really insightful. There you are. Hi. Once again, let's give a round of applause to Mika Salamanca, the author of the newest children's book titled Lipad. Mika, is there anything that you would like to say to everyone in attendance of your book launch this evening at Citadanes? Wow! Maraming salamat po sa pag-aabalang pumunta po dito sa book launch natin. Sobrang excited ko pong basahin sa inyo itong librong to. Laman po ito ng puso ko. Masabi ko lang po, sabay-sabay po tayo lumipad ngayong gabi. Yeah, thank you so much, Mika. By the way, singit ko lang to. Mika talagang dami, sobrang busy niya. I mean, from the magazine covers to the shoots. And by the way, she also, I think, really had her hands on organizing this evening's event. And I think we'll find out more why she chose these beautiful flowers here that might reflect your book. Yes. So we'll find out later. All right, so thank you so much. And again, I think at this point, we're curious to know what Lipad is all about. Ano yung inspiration behind it? Kasi iisa-isayin natin yan ngayong gabi, syempre naman. And now, we'll do that by formally unveiling the book cover. So may pa-book cover tayo ba dyan, sir, right? Okay. All right, Mika, please do the honors in 3, 2, 1. So malalaman niyo po mamaya kung sino po ang character nito. Ayan. And ito na nga guys, the actual book of Lipad. Grabe naman ang book cover na to. I think we can talk about it more. But, please, Mika, stand near to your book cover. And please, to all members of the press, take lots of photos of Mika with her really proud work of Lipad. Alright, dito muna tayo, Mika, to your left. Left muna tayo, Mika. There we go. Alright. And then let's look directly in front. Thank you so much, Mika. And finally, to your right, Mika. Thank you so much. Mika. Alright, we are seeing this book cover for the very first time. And I think it's about time we get to know the history behind the font and everything behind it, the greenery, and of course the diwata, the fairy. Alright? So, we will answer more questions mamaya. Kahit ako, actually, ang dami kong mga tanong pa lang how this all came about.
At gusto malaman na nakakatuwa ng isang kapwa-kapuso at Gen Z star na hinahangaan ng marami. Kabataan nakaisip pa na gumawa ng isang children's book. Kasi guys, normally as artists, in my experience, across this crazy business of show, people, they tend to put up luxury brands or lifestyle brands, but you actually went and pushed through it, making and publishing a book. So that is a very unique milestone. Eh? Yes, Kuya. Mamaya po pag-uusapan natin yan. Sobrang passionate po ako sa pagkikwento about dito sa librong ito. Hindi po ako makapaghintay. Sagutin kung ano man po yung mga tanong nyo. Thank you po sa pagpunta talaga. Thank you, Kuya Mix. Of course. Thank you, Mika. Now, at this point, it's time na syempre pasukin na natin ang mundong nilikha ni Mika bilang isang manulat at kilalanin ang diwatang si Mahika. So, ladies and gentlemen, let's hold on to our copies of the book. Of course, we have this amazing experience where sabay-sabay nating babasahin ng kwento sa mismong author na si Mika Salamanca. Mika? By the way, this is Jan Enriquez from Aguila Entertainment. Yes. And there we go. Jan is, siya po talagang inspiration ng diwata na ating babasahin ngayong araw na ito, ngayong gabi. Alright. But in all seriousness, guys, I believe some people have copies of their book. You can open up and read alongside Mika. Wala pa? Ay, yung libro po talaga para makita niyo po yung magandang... Naka-project sa screen. Okay. Ayan. Alright. And so, we'll be setting up a stand for Mika, of course. Grabe, alam niyo po, lahat po tayo mag-chill lang kasi ako personally, kinakabahan po ako. Totoo ba? Kinakabahan ako. Question, sige, habang nag-set up Sige. tayo ng mic. Sa dami ng mga achievements mo na, ba't parang kinakabahan ka with the book launch? More than the magazine cover? And even the big night? And Lagi po akong kinakabahan, sa totoo lang. This one is very special to my heart kasi this one is, mamaya malalaman niyo po kung bakit, pero sobrang special po nito sa akin. Kaya kinakabahan po akong i-presento sa inyo kasi kung paano din po siya tatanggapin. Alright. By the way, guys, before we proceed with our book reading, reminder lang po sa mga nag-video, if you are to post about this book launch, please do so by only posting excerpts of the book. We do not want to spoil the entire story to the children who will be reading this. We want and we encourage everyone to purchase the book actually. And if I'm not mistaken, Mika, certain proceeds, am I correct? Yes. Certain proceeds you can tell everybody? Ina-finalize pa po namin kasi hindi lang po isa yung bibigyan. Ayan, di ba? Sobrang generous ng ating big winner. So guys, please, Mika, you ready? Yes. Okay. Ladies and gentlemen, the author of Lipad, the one and only Mika Salamanca. Lipad. Kwento ni Mika Salamanca, guhit ni Jewel Villarisco. Sa bawat bulaklak sa hardin ni Lola ay mayroong mga diwatang napakaganda na mga pakpak. At Lipad. Ladies and gentlemen, once again, a big round of applause. Right, or a tissue, perhaps? Yeah? Ayan. Thank you so much. Ano ba sabi ko? Napakaganda ng mensahe mo. I think it's about real acceptance and the little things that make us unique. It's not something that we should be afraid of. We should in fact celebrate. I think yun yung napupulot ko sa kwentong to. Celebrate that little difference inside of each and every single one of us. Mika, you wanna add something to that? Super tama po yung sinabi niyo. Ito po, sobrang close po niya sa heart ko kasi ang Mahika or si Mahika ay ako po. Kaya, gusto ko pong magtanong muna po kayo para po masagot ko. Para po, sorry po. It's okay. Emotional tayo tonight. Sobrang no? emotional Oo nga eh. po. Tsaka meron ka doon binanggit ng isang linya na yun. Yung sabi ko, okay. Ito yung talagang nagre-reflect ng buong pagkatao mo nung sinulat mo to. Yung may chunk ka doon na binasa eh. Yung parang, Yung sa dulo. Yung second to the last page or third to the last page. Kaya nakangitila ka habang pinapanood kita. So guys, this is indeed, yes, it's about empowering yourself at talagang malayo yung mararating natin sa buhay at maabot natin sa buhay kasi liliparin tayo ng ating little Mahika in each and every single one of us. And look at her right now. I mean, Mika, I think, is a perfect example of that idea na talagang
ang layo ng mararating mo. Hindi mo alam saan kalilip pa rin, kumbaga. Now, welcome. Now, let's formally open the floor for your questions. We have, I think, a mic will be going around. Yes, we do. Please introduce yourself and then you may ask your question to our lovely author, Mika, here. Alright? Just please raise your hand and the mic will go. Okay? Hi Mika, congratulations. Let me just say, ang ganda pa ng boses mong pagbasa, no? Parang gusto na namin matulog. Emotional pa yan, ha? Yeah. Pero take us through the process. Nasulat mo yung book before ka pa pumasok sa PBB House or... Actually, lagi po kasi talaga ako nagsusulat before pa kasi it's one of my outlet nung bata pa po ako. So yung mga stories ko po, sinisend ko lang po sa nanay ko, sa ate ko, sa family ko. This one naman po, may idea na po before pa pumasok ng PBB. Pero yung sinulat ko po siya actually sa car. And pag nasusulat po kasi ako, binibase ko po siya sa experience ko po or sa nakikita ko po sa paligid ko. So nung nag-start po akong magsulat ng bata ako, more on about sa school po. Kasi yung experience ko po sa mga kaklase ko or experience ng mga kaklase ko sa kapwa kaklase ko. Bakit pala children's book yung approach? Children's book po, actually, ang ganda po ng tanong niya. Thank you po. I could easily write a book para po sa generation ko or age group ko po. Pero sinulat ko po, napili ko po yung para sa mga bata. Kasi po, pagka tumutulong po ako sa mga bata, lagi po akong pinapatayo sa harap, lagi akong pinapa-mensahe or pinapakanta. Ako po naisip ko na parang, ano ba yung something na matutulong ko sa mga bata? I mean, pag kumakanta po ako, nag-i-smile sila, masaya sila. Pero ano ba yung something na pwede kong iwanan sa kanila na maaalala nila hanggang pagtanda, na kahit hindi na nila alam yung pangalan ko, kahit hindi na nila ako kilala, may dala sila galing sa akin. Doon ko po naisip na perfect yung children's book. Para pagka pumupunta ako sa, for example, Bayang Punan, meron po akong iiwanan sa kanila na babasahin po nila. Ayun, last question na lang for me kasi naging emotional ka kanina in reading one of the lines. How much of Mahika is you in real life? Mahika is me. Ako po talaga siya. Ako po siya. Kabuuan po siya ng mga pinagdaanan ko simula pagkabata. Thank you. Thank you po. Congrats. Thank you po. You have another question over there? Yes? Alright. So a lot of it is about you talaga, no? Opo, kuya. Siyempre magawa tayo ng mga paghahalintulad at mga metaphors para... Okay. Hi, Mika. Congratulations. What a really novel thing to do, no? Especially coming out of ang bahay ni Kuya. Sabi nga ng host natin, you'd expect you to go into so many other things, but itong children's book is so unexpected, but it really is, I believe, so timely, you know. I just want your management group was very proud to say that it's not just the book, the actual writing that you really you personally handled, pero pati rin the illustrations. Tell us about that. Yan bang itsura talaga ni Mahika in your mind when you were writing the story? Yes po. Actually, si Ate Jewel po, yung gumuhit po nito. Kasama po kami hand in hand sa pag-iisipin siya kapag usulat talaga. Actually, nung umpisa po, pinipilit ko po talaga. Ayoko siya ilabas na hindi ako yung guguhit. Kasi sabi ko, may ini-envision ako. Meron akong gustong makita ng mga tao sa kanya, sa story ko. So ako, hindi ko siya kayang i-let go na hindi ako yung mag-drawing. Pero luckily, I met Ate Jewel. And same po kami ng talagang pag-iisip. Pinabasa ko muna po yung story sa kanya and then pareho po kami na na-envision. Then yun nga po, hand in hand po kami sa pagguguhit po. So like you were saying, si Mahika, talagang ang insecurity niya were her wings, no? Like she said, maliit siya, she doesn't think maganda siya. When you were growing up, as you said, this is you and entire being, this is you. What were your insecurities growing up? Alam mo po, yung pakpak po or yung insecurities po, isa lang po yan sa mga struggles na napagdaanan ko nung bata ako. Insecurities, isa po talaga yung height. Height, and sa totoo lang po, sa appearance, yun lang naman po talaga.
Yung pinaka-insecurity ko po is hindi kami magkakasama nun ng family ko. Lagi ko itong ina-answer sa interviews before, na parang, anong insecurities mo? Pag tinanong ako, sinasabi ko lagi, pag nakakakita ako ng pamilyang buo na magkakasama, nai-insecure ako kasi yung magulang ko nasa malayong lugar. And at what age or time in your life were you driven to the point na you said, sabi nga niya, gusto na lang niya parang maglaho, no? I mean, when we say that to disappear nowadays, when you say that, it's quite an alarming thing. But not to pry so much into what you've gone through. At what point in your life yung naramdaman mo yung parte na yon? As early as 14 years old po ako nun. Pero sa tulong din po katulad po ng nasa libro na to, sa tulong po ng mga taong nasa paligid ko, lumilipad pa rin po ako ngayon. Not to, syempre we'd like for people to read it, walang spoilers, no? Pero may tumulong sa kanya. That person is a representation of a lot of people. Yes, tama po. Thank you po. Representation po siya kasi po matanda na po siya, di ba? So, lahat po ng pinagdaanan niya, lahat ng nalikom niyang tao sa buhay niya, lahat ng mga minahal niya, representation po siya nun. Last question, do you realize that your book comes at a very important time in society? Because yung mga kabataan ngayon, we don't realize that they are going through so much and actually feel that way. Was this also part of the reason why kakalabas mo pa lang ng bahay ni Kuya, pwede ka pang mag-party at mag-celebrate, pero talagang sabi mo raw, this is really what you want to do straight out? This is a party for me, actually. And, yes po. Alam mo yung yes po. What's happening in society, right? Opo. Tsaka po ngayon sa mundo ng social media, it's really easy to get lost. It's really easy to compare yourself to other people or sa mas may magandang pakpak sa'yo. Kaya din po siguro nagkaroon ako ng eagerness na piliin itong kwento na to na ibahagi sa mga kabataan. Kasi po naniniwala ako na habang bata pa, mas mabuting makita nila na mahalaga sila, maganda sila, na kahit na anong makita nila sa internet. Kasi inevitable po yung internet yung social media. Alam po natin yan na kahit na gano'n natin sila pigilan or takpan yung mata nila sa social media, aabot at aabot sila na makikita nila yung totoong mundo. So ngayon pa lang po, meron na tayong cellphone. Ito muna basahin niyo, then mag-cellphone na kayo. Thank you and congratulations. I think this really sets you apart and no wonder you are the big winner. Thank you po. Such lovely words. Thank you po. Thank you. We have another question? Yes? Yes, madam? I want to echo yung sinabi ni Tessa. Tama naman talaga. You deserve to be the big winner. Thank you. Maraming salamat sa librong to na napakaganda. I just want to know, sino yung una mong binasahan ng kwento ni Mahika? That's a very good question. Inaalala ko po ngayon. Una po, syempre yung mga kaibigan ko po. Ayun po yung mga kaibigan ko. Sina Gab, yan po sina Mitch. Yan po yung mga kaibigan ko. Una po sila sa mga nakabasa nito. Pero yung pinaka unang nakabasa ng book, yung ate ko po. At pwede ikwento mo sa amin kung anong naging reaction niya, kung anong... Masaya po siya kasi before pa actually ako, nasa US pa ako, dun pa ako talaga mas nag-i-stay. Sinasabi ko na sa kanila, gusto ko gumawa ng libro, gusto ko ibahagi. Kasi outlet ko po talaga yung pagsusulat, outlet ko yung pag-sketch, pag-paint. So sabi ko, gusto kong makita ng mundo yung outlet ko, makita nila yung puso at saka isip ko. Pero meron po kasing, alam niyo po yun na parang may time po na gusto na po talaga namin maglabas or magsulat, maglabas ng libro. Kasi nga po yun na din naman tumutulong kami, yun din naman po yung purpose. Pero there's something na parang hindi pa siya nililet ni Lord mangyari. And ako ngayon, looking back, mas naiintindihan ko po ngayon kung bakit. Kasi siguro, yung platform ko before, hindi nasa maling angulo pa. Kumbaga, pag tinitignan ng tao, iba pa yung makikita nila. So ako, siguro po nagsulat po ako before, tas nilabas ko, baka pag tinignan ng tao, hindi nila ma-appreciate. Or hindi nila titignan sa kung paano nila dapat makita.
Kaya din po siguro ngayon ako pinahintilutan ng Panginoon malabas yung libro na to. Kasi mas marami pang may inspire. Totoo. And may we know kung kanino mo gustong i-dedicate itong lipad. Ako po, gusto ko po itong i-dedicate sa lahat ng taong takot sumubok. Kasi po, it's really easy for us to cage ourselves because of our insecurities. Minsan po, or madalas, tayo mismo yung naglilimita sa sarili natin sa kung anong pwede nating marating o kung anong pwede nating makita sa mundo. Gusto ko po itong i-dedicate sa kanila. Na hindi po sila mag-isa. Na huwag silang matakot lumipad kasi sa paglipad nila, never sila mag-iisa as long na meron silang sarili nila na collective history ng mga taong nakasama nila sa mundo. Support. So, naging emotional ka dun sa isang part. Pwedeng malaman kung yun yung when you met that fairy na sinabi mo nga na ako, ikaw, ako yung, kumbaga yung mamimit mo rin ako, di ba? Ako yung malakas. Pwedeng pakikwento sa amin kung bakit dun sa particular part na yun, ikaw naging emotional talaga. Malaking parte din po siguro yung pagpapakilala ko sa mga tao during the time na nasa PBB ako. Kasi may line po dito na ako, ang mas malakas na ikaw, makikilala mo rin ako balang araw. Kasi every day po, for the past years, lagi kong hinihintay yun. Lagi kong hinihintay na makilala ako ng mga tao. Lagi kong hinihintay na malaman nila yung puso ko. Kaya din siguro po naging emotional ako sa part na to kasi yun, parang ang tagal ko pong hinintay na makita din po nila kung ano yung nakikita ng mga mahal ko sa buhay or mga nagmamahal sa akin. Kaya po siguro naging emotional po ako ng sobra. And tsaka isa din po is yung nasa isip ko na yung mga batang magbabasa nito or yung mga taong may doubt sa sarili nila, baka hinihintay lang nilang makilala yung sarili nila na mas stronger. Kaya po naiyak ako kasi na-imagine ko sila. Na-imagine ko yung dating ako na naghihintay ng sakalolo. Well, you can take this opportunity to reintroduce or introduce yourself. Pwede mong sabihin, today, right now, ako si Mika Salamanca. What do you want to tell your fans, kahit na sino, pati yung mga hindi naniniwala sa'yo? This is your chance. Ako si Mika Salamanca. Ito yung puso ko. Ito ako. Hindi ko po alam kung paano pa yun ipapaliwanag or paano ko siya papakita. Kasi hindi ko po siya kayang ipakita talaga na intentional. Kung ano po nakikita nyo, kung hindi nyo po tanggap or tanggap nyo, tanggap ko po yun. Thank you so much. Thank you so much, Mika. Well said. I think we have another question over here. Yes, and of course, our second MC in command, Jan. Talagang hindi mawawala si Jan sa kahit anong crowd, no? Alright. Please, sa tangkad niyang yan, hard to get lost. Yes, sir, please, go ahead. Hi, Mika. Nikki here from Manila Standard. First of all, congratulations. Obviously, you poured your heart and soul into this project. That's why you're very emotional talking about this one. Of course, beyond the lessons na nakapaloob sa libro, what was your vision in writing this book? And of course, as a book itself, ano yung goal niya para sa mga readers? Ako po yung vision ko dito sa libro na to is ipamigay po siya sa mga bata talaga. At pag nabasa nila, kahit nasa ang season ng buhay nila, or na tayo, hindi lang po siya pang bata. Pwede po natin siyang basahin at may makukuha po tayo sa kanila. Depende po yung season ng buhay natin at kung ano po yung mag-resonate sa atin sa moment na babasahin po natin siya. So, yes, it is a children's book and it's intended for children. Now, sa sinabi mo nga, for adults, ano naman yung lesson na matututunan nila dito kapag binasa nila yung libro? Ako po tulad ng sinabi ko kanina, yung insecurities po ng mga tao or yung takot nila sa kung anumang bagay or umalis sa comfort zone nila, laging nandyan. Kasi po, naniniwala ako na the more na lumalaki ka, the more na meron ka na experience sa buhay, the more na may natututunan ka, the more na may pinagdadaanan ka. So kung ngayon nasa season ka ng buhay mo, na-lost ka, hindi lang siya pambata talaga. For example po, ako ngayon, lost ako. Pag binasa ko to,
may makukuha po ako sa kanya. And do you see yourself writing more children's book in the future? And Yes. what kind of parang themes or topics or genres would you like to explore? Ako po, tulad din po ulit na sinabi ko kanina, pag nagsusulat po ako, kung ano po yung nakikita ko sa paligid, kung ano po yung nagre-resonate sa akin, kung ano po yung na-experience ko, yun po yung sinusulat ko, yun po yung ginuguhit ko. So ako po, ina-expect ko po yung sarili ko na magsusulat din po talaga. Kasi hindi ko po siya nakikita as something na ilalabas ko lang ngayon. It's something na anak ko, puso ko, bibigay ko po lahat dito. Nakikita ko po yung sarili ko na guguhit at susulat hanggat kaya ko. Last question na lang. I understand na bata ka pa, you started writing sa journals and all, and sending the letters to your mom. But when did you realize that you can actually write and tell stories through words? Pamilya ko po ang nagpa-realize po sa akin yan. Kasi before po, sobrang daldal ko. Like, sobrang annoying na po yung pagiging madaldal ko ng bata ako. Naalala ko po yung ate ko, lagi niya po sinasabi sa akin na, ba't may mga bagay ka na naaalala na hindi na namin naaalala? Kasi ganun po ako kadaldal, ganun ko po gustong maalala lahat ng bagay sa buhay ko. Lahat po sinusulat ko. Panaginip ko, nangyayari sa araw-araw, devotions, lahat po sinusulat ko. Kaya po, sila mismo po yung nagsabi sa akin na, artist ka. Ate ko po, pinaka-una nagtiwala sa akin. Well, on that note, congratulations and Thank good luck you to po. more book in the Thank you po. future. Thank you po. Thank you so much. Before we move on to our next question, let me ask you this. May kinalaman daw si Mika Liit sa pagsusulat mo at paggawa ng libro na to. Can you please talk about that to our media and press friends over here? Parang nasagot na din doon kasi itong libro na to about sa akin siya, about sa batang ako siya, sa struggles niya before, isa sa mga struggles niya before ng bata. And Mika Liit kasi same siya, same sila. Yung mga kumakalat po no videos ko na kumakanta ng bata, pinapadala ko po yan sa nanay ko, pinapadala namin sa nanay ko na nasa abroad. Katulad po ng mga libro na to, katulad po ng mga guhit ko nung bata ako, pinapadala ko din po yun sa magulang ko. Kasi nga po, OFW siya. Alright, thank you so much. And I think we have another question here. Yes, please, madam. Hi Mika, congratulations. This is Pauline Pascual from Daily Tribune. So, kung meron man akong natandaang linya sa buong binasa mo kanina, Mahika ang pangalan niya. So, feeling ko, kilala naman ng lahat ng kung ano yung mahika na gusto mong ipakita sa amin lahat ngayon. Gaya nga na sinabi nila kanina na you deserve to be the big winner kasi you have a big heart. So, ang tanong ko sa'yo, kung meron ka mang gustong sabihin sa mahika na ikaw nung bata ka pa, ano yung mga gusto mong sabihin sa kanya, lalo ngayon na meron ka ng mahikang binibigay sa lahat ng tao ngayon, lalo na sa mga bata? Sa mga interviews ko, lagi po akong tinatanong yan. And every time po, iba yung sagot ko. Kasi everyday, parang gusto kong mag-message sa kanya kasi sobrang proud ko po. Sa totoo lang. Kasi bago po ako maging fighter, bago po ako lumaban, bago po ako lumipad, siya po yung nag-aayos ng lahat. Siya po yung lumaban para sa akin. Wala po ako dito kung hindi siya lumaban nung bata siya. Sobrang proud ko. Kung magkakaroon ako ng message sa kanya is, just keep flying. Lipad ka lang ng lipad. Like, kahit na anong matanggap mo, lumipad ka. Kasi once na sobrang taas na ng lipad mo, kahit na anong iba to sa'yo, hindi naaabot. Hindi naaabot sa'yo. And stay grounded, kahit na lumilipad ka. Paano naman yung inaantay mo yung spotlight na kung kailan darating sa'yo, yung mga nasa waiting game lalo ngayon? Para po sa akin na nasa waiting game. Tsaka sa iba rin na gusto mong sabihin na nasa waiting era nila. Tulad po na sinabi ko din kay Mika Liit, just keep on flying. It doesn't matter kung may nakakakita sa'yo. It doesn't matter if wala. It doesn't matter, for example, you have your craft, music man, arts, or anything, acting. Just keep on pouring your heart. Just keep on producing. Or pakita mo sa tao kung ano yung meron ka. It doesn't matter kung napapansin yan ngayon. One day, you just need to wait for your time. Isang time lang. And pag dumating yung time na yun, huwag mong bitawan and gamitin mo sa tamang paraan. Thank you so much and congratulations. Thank you po. Thank you so much. Now, before we proceed to the next question, my question to you, Mika, is, again, you have a lot of things going on, right? You have
You took the time to write a book, to illustrate the book as well, to even lead the charge of creating this own MediaCon. By the way, job well done. You have an upcoming song, I believe, yeah, Star Music, and you have lined up other projects as well. How are you able to manage your time? And you have photo shoots upcoming as well, right? How are you able to manage and actually pull off producing and creating this work of art? Paano mo siya ginawa? Like, week ba siya? Like, once a week ba to? How was this? How did you pull it off? Sa time, actually minsan ako din po nagugulat kung paano po ako lumilipad pa rin ngayon eh. Kasi ang galing ng Panginoon kasi binibigyan niya ako ng lakas para talaga magawa lahat ng trabaho na kailangan kong gawin. Ako po ang nasa isip ko lagi pag sobrang pagod ko na, or minsan sa totoo lang gusto ko na lang humilata kasi nga sobrang dami nang nangyayari, sobrang daming ginagawa. Pero lagi ko pong iniisip, hindi yan laging nandyan. May time sa buhay mo na pinapanalangin mo, lumuluhod ka sa Panginoon na sana mabigyan ka ng ganito karaming trabaho. And now na nandito na siya, hindi ka pwedeng magreklamo kasi ito yung hiniling mo. Yun ang lagi ko sinasabi. And siguro po dahil din lagi kong, kahit po management, sila po super supportive dito sa bagay na to. Laging dapat malapit sa puso mo yung ginagawa mo sa kahit na anong bagay. And hindi po yung naging mahirap sa akin, Kuya Mix, kasi tulad ng paggawa ng libro, pag-illustrate and everything, malapit sa puso ko yan. Pag-arte, malapit sa puso ko yan. Charity works, malapit sa puso ko yan. So everything na ginagawa ko, I make sure, even brands na tinatanggap ko, I make sure it's really close to my heart. Para pagka sa punto na ahabulin na ako ng pagod, masasabi ko, mahal ko yung ginagawa ko. And pag mahal mo yung isang bagay, hindi ka madaling mapagod. Thank you so much, Mika. And I think we can all agree, no? Yung amount of effort and time na talagang binigay niya sa paglikha ng librong to, mas lalo nating ma-appreciate to. Kasi with her busy schedule, she was able to publish a children's book. We have another question over there. Yes, madam? Go ahead, take it away. I'm Jade from JMA News Online. So first of all, congratulations for your book and also for becoming the big winner of ABB. So my first question is, how did your past experiences shape the Mika Salamanca you are today, and how did it reflect in your book? Past experiences, everything. Sa lahat po na experience ko sa industry na to, struggle, sobrang daming dark times. Sa kaya din siguro, mas naging importante sa akin na unahin tong libro na to about mental health and sa kalagayan ng social media ngayon is because, yun nga po, sa mga pinagdaanan ko this past few years, sobrang laking bagay na naalagaan ko at naalagaan ng mga taong nasa paligid ko yung mental health. So, yung follow-up ko po is, how did it reflect in your book, yung mga past experiences mo? It reflects in a way na yung Mika liit dito, ang daming pinapakialaman, di ba? Kahit langgam, tinatanong niya naman, ikaw langgam, ano liit-liit mo? Kasi, parang yung past experiences ko, may mga na-experience ako na dahil ang daming nababato sa akin, dahil ang daming nangyayari sa akin masama, gusto kong maghanap ng karamay. Gusto kong maghanap ng, ano itong bulaklak na to, ano ba problema mo? Parang gusto mong humanap ng, hindi lang ikaw yung miserable sa mundo. Kumbaga. And nalagay ko siya sa libro na to kasi may mga panahon na ganun tayo. Hindi lang ako. Sana, hindi lang naman ako yun, di ba? Na para pag may nangyayari sa atin na masama, gusto nating humanap ng karamay. Kasi gusto mo maisip na hindi ka nag-iisa. Kaya din siguro nilagay ko din yun sa libro na to para din maintindihan ng mga taong nasa lowest point ngayon na hindi sila mag-isa. So this is my last question. So bilang mahilig ka magsulat since nung bata ka, meron ka bang favorite book and author at bakit? Nung bata ako, actually, to be honest, wala po. Meron po ako mga nababasa yun, binibili po sa labas ng school. Yung mga, ang alamat ng pineapple, ang alamat ng ganyan, ganun po yung mga binabasa ko. And isa din po yun sa naging reminder ko ngayon na nagsusulat ako na pagbata ka, yung mga ganung storya. It's just fun. Fun siyang basahin. Na lagi ka nag-focus sa illustration, sa kung ano nakasulat or nakapaint dun sa libro. Tapos, pinya, ganun lang yung... Pero pag tumanda ka, pag naalala mo na may nabasa kang ganun, maaalala mo na, ay, ito pala yung ibig sabihin ng alamat ng pinya. Ito pala yung ibig sabihin ng alamat ng anay. Kumbaga,
kahit na bata ka pa, pag nabasa mo siya, pag tumanda ka, nagkaroon siya ng meaning sa'yo, maaalala mo. Thank you so much. Thank Thank you you po. so much for the lovely question. I think we can all agree nga, tama yung sinabi mo, no? Depende sa kung nasaan ka sa buhay, dun ka makaka-relate sa Yes. kwento niya, of course. So sorry, we have another question, please? Yeah, hello. Ayun. Hello, Mika. Good Hello evening. po, good evening. Kailan mo to simulang nasulat? And nagkaroon ba ng revision? Kasi syempre nagbago yung buhay mo ngayon. Nagkaroon ba ng revision bago ito ilabas? Sa totoo lang po, before, patulad po na sinabi ko ulit kanina, natagal na po ako nagsusulat talaga. So minsan nagpipik-pik-pik na lang po ako. Pero nung talaga pong nag-decide kami ng management na Kuya John, Ate Kat, gusto ko na po talagang ilabas yung mga libro ko. Gusto ko na po talaga maglabas ng libro. Pero sobrang iba po ng kwento nung una. So ngayon po, nung lumabas ako ng bahay ng Kuya, mas may knowledge na po. Kasi po sa loob ng bahay, may mga time po doon na wala kayong ginagawa. Makakapag-isip ka po talaga. So yung mga libro po na nasulat ko before, minsan po, na pagbubulay-bulayan po ng utak ko na parang gusto kong ganito na lang pala yung mangyari sa libro. Parang ganito na lang po. Pinaka na-finalize po namin yung libro, last month lang po. Last month lang po talaga. And then up to, kahit po last week po ata, meron pa rin po kami mga revisions eh. Kasi po, lagi pong may idea na, ay, baka pangit yung word na to, baka may mas maisip pa tayo na mas magandang salita para sa bata. And kung maalala ko, yung Firefly is a children's book na Yes. naging movie. Ikaw ba na-envision mo na itong Lipad is magiging movie soon? Ako po, sa totoo lang, lahat po ng pwede ma-envision para sa libro to na i-envision ko po. Kasi po ayoko po siyang limitahan sa pagiging libro lang. If meron pong opportunity na magiging movie siya, or kahit short film lang, magiging sobrang saya po ako. And babalik ko po ulit sa Panginoon yun, kung ano pong plano niya. Pero ako po, opo, gusto ko po. May susunod pa ba dito? Meron po. Lagi po. Lagi po. Sinabi ko po yun na hanggat kaya ko magsulat, hanggat may puso pa ako sa pagsusulat, magsusulat po ako. Kasi simula bata po ako nagsusulat ako eh. It's just, I just need an outlet. Kailangan ko lang po talaga ng perfect time. Kailangan ko lang ng opportunity para malabas sila. Marami pa po sila. Pero kung may nakalinya, children's book pa rin. Children's book pa rin po. Thanks, Mika. Thank you po. Congratulations. Thank you. So actually, pwede tayo ma-surprise na bigla ka na maglabas ng short film sa YouTube mo, di ba? So, Possible. sa mga, possible. So sa mga hindi pa rin subscribe na kayo. Di ba? Alright, we have another question. Yes, sir. Hi Mika, congratulations Thank to you your po. new book. I'm Alan Sancon, Stars Photog and Abante Tonight. I just want to ask, I congratulate mo na sa pagkilala mo rito sa amin kay Mahika. Lately, pinakilala mo rin sa amin sa Thursday, di ba? Social media mo. Opo. Yan. Siyempre, tinatanong, di ba, sino naman yung susunod mo ipakilala? Opo. Kumbaga, this time, I just want to ask kung may naisulat ka rin bang libro tungkol dun sa loob ng bahay ni Kuya? Sa loob ng bahay ni Kuya. Sa loob po ng bahay ni Kuya, bawal pong magsulat. Wala po kaming lapis talaga, wala po kaming papel. Meron lang po kami pagmitas. So, bawal po talaga magsulat. Pero meron po ako laging imagination. Tulad po nung kanina, pag po wala kang ginagawa sa bahay ni Kuya, talagang para ka talagang mababaliw. Wala kang ibang magagawa kundi mag-isip. Siguro para naisip ko na nga po yung future ko dun eh. So even po libro, nakakaisip din po ako. Even lyrics po ng mga kanta, nakakaisip din po ako. Saka, naalala namin parang dun sa social media mo, sinabi mong you have vision board, Yes, di ba? po. Isa rin ba to sa vision board mo? Actually, hindi po. Glory to God. Napakabuti ng Panginoon. Kasi kahit hindi ko po ito nasali sa vision board ko, binigay niya. Kasi po, inuuna ko po yung career, yung pagkakakilala po sa akin ng mga tao na umayos. Kasi sabi ko nga po, bago ko ilabas yung libro, kailangan maayos muna akong tao para sa tingin ng mga iba. So, inuna ko po yun ilagay sa vision board ko. Hindi ko alam na may bonus si Lord. We're just curious dun sa vision board mo. Siguro parang malapit nang matapos yung 2025. Marami pa bang hindi natutupad doon? At may pwede ka bang i-share sa amin kahit isa o dalawa na pwede mong
magawa this year dun sa vision board mo na yan? Yung vision board ko po, napakasimple noong 2025. Ang hindi ko na lang po siguro nagagawa doon is yung shiny hair and clear skin. Kasi na nasa loob ako ng bahay ni Kuya, nag-breakout ako at yung hair ko hindi pa humahaba talaga. Extensions lang po to. Yun na lang po ang hindi nagagawa sa vision board. Sorry po, pero yun na lang po talaga. The rest, nandun na po, nandito na po. Thank you, Lord. Last na lang on my part. Tanungin ko lang, dun sa mga nakasama mo sa loob ng bahay ni Kuya, sino yung gustong-gusto mong unang bigyan itong libro man na to at bakit? Lahat sila. Pinakauna, shucks, baka may magtampo. Siyempre, si Brent po una kong bibigyan talaga. Bukod sa siya po yung duo ko, isa din po siya sa mga unang nakabasa ng librong to. Hindi ko po siya nilalabas na basa niya na and pinapakita ko po sa kanya yung illustration po. Lagi ko sinasabi, tingnan mo, cute ba? Aesthetic ba? Ito yung illustration, ganyan-ganyan. Sabi ko, di ba masyadong yung kwento? Lagi ko. So siya po yung siguro una ko ding... Anong comment niya? Sabi niya, alam niya naman po yun. Sabi niya, bro, ang ganda! Aesthetic! Pero sobrang supportive po niya sa libro na to. Pero congratulations. Sigurado maraming matutuwang bata pag binasa itong libro na to. Congratulations, Mika. Thank you. Go ahead, sir. Hello, magandang gabi, Mika. Robert from the Manila Bulletin. Hello po, sir. My first question, may rituals ka ba na ginagawa? Like, if you're writing a book, like kailangan tahimik or dapat 12 midnight and so on and so forth? Before po, nung bata ako, since ang bata ko po, nagsusulat na ako ng kung ano-ano. Pag po may naisip ako, nag-click sa utak ko, kaya po lagi ako may notebook. Ay, before, may kwento po ako. Sorry po. Minsan po, sa school, pag na-school po ako, lagi akong umuwi ng may sulat sa kamay. Kasi, pag meron po ako na-imagine, kesyo, lyrics ng kanta, story, or imagination ko lang na ayaw kong makalimutan at gusto kong isulat, sinusulat ko muna po sa kamay ko para maalala ko talaga. Kasi, para po pagka-uwi ko, makikita ko siya bago maghugas. Masusulat ko po talaga sa notebook ko. Okay. And then, pinost mo sa social media yung car mo, no? Ano yung regalo mo sa sarili for your achievement sa BBB? Actually, kasama po siya sa vision board ko. Pangarap ko po talaga siya ngayong taon. Pero actually po, nung lumabas na po ako ng bahay ni Kuya, nung naging busy na po, sabi ko, kailangan ko pa ba? Kasi hindi naman po ako big sa cars. Kahit na sinasabi ko po na parang it's too much na if gagastos ako ng malaki para sa sasakyan. Pero yung management ko po, sila din po yung nag-recommend sa akin na kailangan mo din naman. Kailangan mo ng sasakyan para pagka, for example, may shoot, ganyan, nakakapagpahinga ka. And totoo naman po, nung dumating po siya, nung nabili po namin siya, sobrang saya. It's a different kind of joy. Para po ma-resonate ko po siya, mabigyan ko po siya ng rason kung bakit ko siya binili. Sinasabi ko na lang po sa sarili ko, reward mo na yan sa'yo. Okay, last question. Ang dami mong endorsements, no? And then, but your parents are abroad, tama ba? Yes po. So how are you dealing with your finances? Like, who's taking care of finances? Like, dahil malayo sila eh. Ako po, yung parents ko po, ever since po, hindi po talaga sila nakikialam sa finances ko. Pero, ginaguide po nila ako. Like, simula po bata ako, nagtatrabaho na po ako eh. Nag-triple job po ako habang nag-aaral sa ibang bansa. Uso naman po kasi yun doon. Pero kahit po nung time po na yun, for example po, magbibigay po ako sa parents ko. Sila po yung nagagalit pa nagbibigay ako eh. So kahit even now, gusto ko magbigay sa kanila. Gusto ko silang patigilin sa pagtatrabaho. Pero hindi po, ayaw po talaga nila. Like sila mismo yung nagsasabi na, ang gusto lang po nila sa akin, ayusin ko yung future ko. Alagaan ko yung pera ko para sa future ko. Hindi ko daw po sila kailangan isipin. Yun po, lagi po nila akong inaalalayan sa paggamit ng tama sa pera, pero hindi po sila nangingialam po. So, sino pupunta sa abroad, ikaw or silang pupunta dito sa Christmas or what are the plans? Lagi po silang umuwi sa Pilipinas for Christmas po. Not just for me, para din po sa lola ko, para din po sa pamilya pa po namin na natira dito sa Pilipinas. Minsan po umuwi din po ako doon pag Christmas, pero mas madalas po na mas gusto nilang umuwi. Congratulations, Mika. Thank you po. Thank you so much. And then I think we have a question at the back.
And then we have the lovely Jan Enriquez. Please wave. Thank you so much. Kuya John, thank you. By the way, these two, Kat and Jan, of course, Boss Vic as well, behind there. You have to acknowledge Boss Vic Del Rosario over there. Supportive managers to our Nika here. So, siyempre, acknowledgement yan. Alright, yes madam, go ahead, take it away. Hi Mika, I'm Rachel from PEP. Yes, so Hi, Miss Rachel. ayun, my question is, can you recall yung moment or siguro just kahit isa lang na you felt insecure just like Mahika or kung ano man yung pinagdadaanan mo na you feel like you were at the lowest point in your life? Magbibigay na lang po ako ng isa sa maraming pagkakataon na naramdaman ko na ako si Mahika. Siguro po nung nag-migrate kami sa ibang bansa, isa din po yun sa mga moments na yun. Kasi, syempre, iba po yung lahi ko, nag-a-adjust pa po ako sa culture and stuff like that. So, ang dami ko pong pinagdaanan sa school namin from the past. So, siguro, isa din yun sa, kaya din diba, meron po dito sa story na to, na sinabi ni Mahika na ayokong mabasa kasi baka makita nila yung totoong kulay ng pakpak ko. Kasi, nagkaroon po ako ng time sa buhay ko na kahit gustong-gusto kong pumuti, gustong-gusto kong iba yung shape ng mata ko, iba yung ganito. Kasi alam niyo po yun, may mga time po na ganun, lalo na pag teenager ka. Siguro doon ko po nakuha yung part na kino-cover ni Mahika yung pakpak niya para mag-fit in sa tingin niya na tatanggapin ng ibang tao galing sa kanya. And then, paano mo na-overcome yun? Na-overcome ko po siya sa tulong din po ng pamilya ko din po. And syempre, the more na tumatanda po ako, the more na tinatanggap ko po kung ano lang po yung kaya ng katawan ko or kung ano lang po yung kaya kong ibigay. Siguro malaking tulong din po talaga yung pagmamahal ng pamilya ko sa akin. Kasi sila po yung napakalaking reminder ko na kahit na anong mangyari sa akin, kahit na sino ako, kahit na anong ipakita ko sa kanila, tatanggapin nila ako. Last question, ano yung, kasi nabanggit mo na before, no, OFW yung parents mo, na yung mom mo, na pinapadala mo sa kanya yung mga, kung ano man sinusulat mo, ano yung sinabi niya sa'yo nung nabasa na niya itong lipad? Itong lipad naman po, actually, nanay ko po, hindi ko pa po binabasa sa kanya to. Itong lipad, hindi pa po. Sa tatay at nanay ko po, tangi, hindi ko po binabasa. Kasi po, gusto ko din po sila ma-surprise. So, meron kang plan kung paano, kung kailan mo papabasa sa kanila finally? Ang ate ko po ang magpapabasa sa kanila. Siya din po ang, nakakonsyaba ko na po siya. Vivideohan niya. Kasi maghiwalay na po sila ng bahay na yan. So pupunta po siya sa bahay nila. Vivideohan niya at papakita niya po yung, actually itong event na to. Kanina nga po natatanong yung mom ko kung ano po yung ganap ko today. Kasi po every day, every morning magka-video call po kami ng family ko. Like, video call po talaga. Then lagi po nilang tinatanong, anong ganap mo today? Anong gagawin mo today? And today po, hindi ako sumasagot. Today, hindi po nila alam kung ano talagang mangyayari. Kaya excited po ako. Thank you. Thank you po. Alright, do we have a last couple of questions here? Anyone? Yes, we have here in the front. Hi, Mika. Wait lang, sorry. Ayan. Congratulations sa book. Gusto ko lang i-dive in yung thought dun sa visuals niya kasi nag-illustrate ka din. Ikaw ba, how do you pick the colors you use? And yung looks talaga ni Mahika, talagang, ikaw ba talaga yun? Everything? Opo, parang may mga time po na, for example, kahit po yung pagkakulot niya, kinokorek din po namin. Parang, for example, yung kulot, parang hindi naman ganyan yung na-imagine ko kay Mahika. Parang hindi naman ganyan yung buhok niya before. So kahit kulot po ng buhok, pinapaayos po namin. Yung color naman po, pinik ko po kasi gusto ko po pagka nakita ng mga bata, maganda po sa mata. Kumbaga marami silang titignan, hindi lang yung mismong character po. And nilagyan ko din po ng color yung tatlong magkakapatid. Kasi po, kami po magkakapatid yan. When I see blue, I remember my brother. And pag nakikita ko naman po yung red, I remember my sister. Iyak na naman ako. And when I see yellow, naalala ko po yung sarili ko. Kasi
yung sister ko po yung lagi nagsasabi na yung favorite flower niya is sunflower. And lagi niya pong sinasabi na sunflower niya ako. So yung color po nun is yellow. So dun ko po kinuha yung color niya. Sorry po. Yung red naman po kasi yung ate ko, halos siya po yung laman ng puso ko. And then blue naman po yung sa kuya ko kasi every time na may tears of joy ako, for some reason, siya po lagi yung nakakalala ko. Kaya po yun po yung mga color representation po nitong tatlo. Big hug. So, sorry po. My next question is, uso kasi siya ngayon na as an author na, if ever you will be adding a very, very special line na hindi kasama sa book right now or re-editing something from the book, ano yun and bakit? Parang nalagay ko na po lahat. Ito yung puso ko. Sa gusto ko sabihin para sa libro na to. Ano pa ba? Siguro ang gusto ko pang sabihin mula sa puso ko na wala sa libro na to is huwag kang magmadali. Maglalakad siya eh. Naglalakad si Mahika dito. Huwag kang magmadali. Pupunta ka sa tuktok. Sa paglalakad mo, marami kang makikitang tao, marami kang makikita, marami kang matututunan. Huwag kang magmadali. Dahil mabilis ang mundo. Mabilis, pag napunta ka sa gusto mong puntahan, magugulat ka. Ang bilis, yung lahat ng memory na pinagdaanan mo, sana ninamnam mo. Kaya ang masasabi ko lang, kahit nasaan kang parte ng buhay mo ngayon, huwag kang magmadali. Thank you, Mika, and congratulations. Thank you so much. Now, Mika, may tissue mo na dyan to compose yourself. And I believe we have our last question for the evening. Hi, Mika. Yes, sir. Go ahead. Take it away. I'm John Buena from kumagkaw.com. Ay, pa ko First of all, congratulations on the book. Let me just, because I've been thinking earlier about who the audience that you're targeting for this particular book. If it's too young, parang it's gonna be a little hard for them to make an emotional attachment to the material, but you have another audience which is like yung mga younger kids, no, that are pretty much like before teenagers. Yung parang ganun yung material mo. Would that be detrimental to what you're thinking about the book? Na maging... Tulad po ng sinabi ko po kanina, hindi lang po, yun nga po, depende po kung nasan kayong age group nyo siya babasahin. Tulad po ako, nung bata ako, yung alamat ng, for example, Pinya. Nung binasa ko po siya nung bata ako, iba po yung na-resonate sa akin nung panahon na yun. So, nung teenager po ako, pag binasa ko yun, iba din po yung makukuha ko galing sa libro na yun. And yun din po yung nakikita ko dito. And syempre po, pag nasa, for example, charity work ako, babasahin ko to sa mga bata. Hindi ko po siya i-explain in a way na ina-explain ko po siya sa ngayon sa inyo. Syempre po, i-explain ko siya as kung paano po tingin ko kaya nilang tanggapin yung libro na to. Alright. Aside from that, yung mga fans mo, are waiting for a message, what would your message for them would be? Surprise! Kasi hindi din po nila to alam. Yeah. Like, wala po silang alam about sa libro na to. And ako po, isa din po sila sa gusto kong makabasa din po ng libro na to. Yes. Although, fun fact, ito pong libro na to, hindi po talaga namin siya una balak ibenta talaga. Yes. It's something na pag pumunta po ako sa charity works namin, libre ko po siyang ibibigay sa mga bata. And then yung management po, yung mga manager ko po nagsuggest na, bakit hindi natin ibenta? Para like mas para mas wider yung audience na makabasa. Yun din naman na maganda yung kwento. So yung management po talagang ating yung tatlo pong nasa likod na kumakain ngayon. So, opo. So ako po, una syempre ayoko pumayag kasi yung vision ko dito, libre. Gusto ko siya ibigay sa mga bata ng libre. So ako, nagkaroon po ng condition sa kanila. Sabi ko, pero ang condition ko, lahat na makukuha natin sa librong ito, charity pa rin. Ayun, pumayag na sila. Alright, and can you maybe tell us where this book will be sold and
Like how much is like the ballpark figure? Dahil nga po, hindi ako pinilit, pero dahil nga po, management siya, hindi pa po namin fina-finalize. Pero makakaasa po kayo na hindi po siya magiging mahal hanggat kaya po namin siyang babaan para po maabot or mabili ng mga bata. Gagawin po namin. Okay, according to the literature, this will be sold on September 10 to 12? 10 to 12 naman po, sa ano naman po yung Manila. Manila 10 to 14. International. Yes, Manila International Book Fair naman po. Nandun po ako. You'll be there. Yes. 2%. Wow, that's nice. And people can take buy it. photos with you? Yes as po. well? Pwede po silang mag-pre-order doon, pwede po silang bumili. Yan. Pina-finalize lang po yung final price. Okay. Thank you so much, dear. Thank you. Thank you po. Ayan, thank you so much. Ayan, ito pala yung ating details behind her. And I think kailangan din natin i-charge, naglagay ka ng price for the book. Kasi syempre, the more money you get, the more you can publish and create even more copies of the book. So in doing so, you can reach a wider audience than you intend and target. Ladies and gentlemen, what can I say? I think we can all agree na hindi po ganun kadali sumulat, mag-illustrate, at mag-publish ng libro, lalo-lalo na kung ang pinanggagamitan mo ay personal na mga karanasan mo, napapabuti man ito, o masalimuot, o kung ano pa man, it really takes guts. And I think with that, we can give a round of applause to our author here in front, Nika Salamanca. Ladies and gentlemen, that wraps up our Q&A. Thank you for your lovely questions, and thank you again, Nika, for answering. Once again, Lipad will make its official debut at the Manila International Book Fair 2025. The details are in front, where Mika will do a book reading session plus book signing for select participants. Limited copies of the book will be sold at the Papercat Books, the book's publisher and printer. Maraming salamat. Found in booth number 2-122, second floor, SMX Convention Center in Pasay from September 10 to 14. Thank you so And much. to formally wrap up our MediaCon, Mika would like to give a